Hello guys! Ako ulit si Za, an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia. So kung isa ka sa mga taong naghahanap ng jobs ngayon na maa-applyan, na madaling applyan, o jobs na nag-hire ng walang experience, then this video is for you. Warning lang, hindi ito scam, legit na legit ito. So tapusin nyo yung video para malaman nyo lahat ng mga legit jobs dito sa Canada. Pero relax ka lang, huwag ka muna magpa-medical, okay? Kasi baka ma-expire lang yan. Bago tayo magsimula, tandaan mo, hindi lang doktor or engineer ang in-demand dito sa Canada. Minsan, ang mga in-demand jobs dito ay mga trabaho na ayaw nilang gawin. Kasi, let's keep it real. Sino ba naman gustong mag-shovel ng snow sa isang lugar na may negative 20 degrees Celsius? Pero hindi ako yun. Kaya nga nandito ako sa Vancouver eh. So yun na nga, pag-usapan na natin ang kauna-unahang in-demand job dito sa Canada. At yan ang ECE. Siyempre yan ang profession ko. Early Childhood Educator. So basta may diploma ka at license, pwedeng-pwede ka dyan. So kung mahilig ka sa mga bata, sa circle time at sa Play-Doh, then ito ang profession na para sa'yo. Just take note na sa BC, sa Ontario at sa Alberta, dyan maraming naghahanap ng mga ECE. Basta kapag may lisensya ka na at diploma, apply na, dali. Pangalawa natin sa list, syempre ang nurse. Pero watch out lang kasi ang mga nurse dito, isa sa mga regulated profession din. Kailangan mo pa ng mga certifications bago ka makapag-apply as nurse sa isang ospital. Pero pwede ka naman mag-work as a caregiver. So kung may tiyaga ka rin na mag-alaga ng mga matatanda, pwede ka rin dyan. Pwede ka rin dyan mag-apply or as a healthcare assistant. Tapos, pag nakapag-start ka pa sa bahay at marunong kang magluto, bonus point yan. Kasi baka ma-inlove pa yung boss mo. May AFAM ka na. Char! No. Ang pangatlong in-demand job is ang truck driver. King of the road yan. Kahit mga truck drivers yan, respetadong mga tao yan. Respetadong profession yan dito sa Canada. Kasi kung wala sila, wala kaming grocery, wala kaming kung ano-ano dito sa bahay, mga pagkain, at syempre yung chocolate. Masarap yun dito. Pang-apat, skilled trades, carpenters, plumbers, electrician. So dito, at kahit saang bansa naman, in demand ng mga skilled trades. So ang sweldo is parang CEO ng pandesalan dyan sa Pilipinas. 5, IT. So kung marunong ka sa coding at marunong ka mag-troubleshoot ng kahit ano, electronic gadgets or printer, pwede ka dito. So ngayon, may uso na rin ang remote work experience. So habang nagtatrabaho ka sa bahay, tapos yung boss mo nandito sa Canada, may chance na ma-absorb ka nila. Pang-anim, food service workers and restaurant supervisor. Siyempre, in demand yan dito sa Canada kasi yan yung mga trabaho na kailangan hanggang gabi available ka. So, mga cook, kitchen helpers, servers. So, hindi lang sa fast food, pati rin sa mga Filipino restaurant. So kung marunong kung mag-adobo, maglumpia, yan na, may ticket ka na papuntang Canada. At pang-7, hindi mawawala ang mga farm workers. So kung di ka maarte sa init ng araw at sa alikabok, then this is for you. Pero
At perks niyan, minsan may nauuwi ka pang free gulay dito. Pero tandaan mga kabayan, ang mga trending jobs is hindi parang TikTok na parang apply now, approve later. Siyempre, kailangan pa rin ng research, ng tiyaga, at maraming dasal. At may konting tsamba, siyempre. Alam nyo, lahat ng trabaho dito sa Canada, may dignidad. Walang mataas, walang mababa. Kahit cashier pa yan, kahit cleaner. So, lahat dito pantay-pantay. May respeto, may benefits, may work-life balance. Kaya kung balak mo mag-Canada, and don't just look for a big title. Look for a stable life and a happy life. So, ayan mga kabayan, baka isa ka na sa mga topic ko sa next vlog ko. Sa mga in-demand success stories ko. So, don't forget to like, comment, and subscribe kung nagustuhan mo itong topic na to. Malay mo, ikaw na yung next topic ko. And, again, basta hindi kailangan na maraming pera, basta may peace of mind ka. Till on my next vlog, goodbye. Paalam.